Thank you po, Pa. Ingat po kayo, Kuya Shem, Papa Bishop. Pakisabi na lang po, happy anniversary sa relocation. Sige, patuloy po natin ilagay ang ating mga sarili sa kung saan tayo ay malaya na makakaupo, makakapakinig, at tulad po ng lagi nating ginagawa, pwede po ba, bago po tayo magumpisa, pakibati po ang inyong mga nasa unahan, nasa likuran, nasa kaliwa, nasa kanan, ng isang magagandang salita. O, dalawa, tatlo, kayo nang bahala. Magagandang salita po. Sige po. Deklarahan niyo po ang inyong mga katabi, kaliwa, kanan, unahan, at likuran. Yan. Sige po. Praise the name of the Lord. At kung tayo po ay ready na, tayo po ay itutuloy na natin ang ating ginagawang series for the second quarter. Papunta ng third. So tayo po ay nasa series which is pinag-aaralan po natin ang faith. At ngayong araw po ay we will be tackling or mag-uusapan natin about faith over pain. Yan. Kapag mas malaki ang pananampalataya kaysa sa sakit, makikita po natin ang katapatan ng Diyos. At tayo po ay sasamahan ng Panginoon through His Scripture na ang ating reference ay magmumula sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat lumalakad tayo sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Abba Father, Lord, aming tatay, muli po sa pangalan ninyo, aming Panginoong Hesus, sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay humihingi ng kakayanan at karunungan. Hallelujah, at patuloy, Panginoon, na dinadalangin ng inyong lingkod na sa oras na ito hanggang sa matapos, ikaw po ang maghayag, katangian, pagka-Diyos mo ang makita. Lord Jesus, ang pagkapanginoon mo ang mahayag at higit sa lahat, mapaalalahanan mo lamang kami upang ang mga salita mong ito'y patuloy naming magamit at magrema sa aming buhay para patuloy po naming magamit sa applications ng aming journey sa aming Christian life, Lord. Tulungan mo po kami, kasihan mo po ang inyong lingkod ng banal na Espiritu Santo mo at patuloy na may-deliver ko ang pinapapasabi mo, Lord God, at ganun din ang iyong mga anak, may handa ang puso, isip, sa pakikinig ng iyong salita. At yun nga po, tulad ng aking deklarasyon, ito po ay magiging, hallelujah, magrerema sa aming buhay at magagamit po namin sa amin pong Christian life, O God. Thank you, Lord. We give you glory, praises, and thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Amen? Iba-ibang kwento ng buhay, iba-iba ng level, ibang-iba ng category, iba't iba ng storya. At sabi po dyan, lahat ito ay may dalawang muka. Mayroong muka na magaan, masaya, kumpleto, masagana, maayos ang lahat. Pero yung kabilang face or kabilang muka ng mga pinagdadaanan ay masakit, mahirap, minsan literal na sakit, meron tayong karamdamang dinadala or dinadaanan. May mga taong nakakasakit at meron tayong taong nasasaktan. Minsan tayo ay may pinagdadaanan na tayo lamang ang nagdadala at nakakaalam at tila Panginoon lamang ang iyong pwedeng lapitan at hingan ng tulong. May mga pinagdadaanan na sobrang sakit na akala natin hindi na natin malalampasan at makakayanan at ito ay hindi na natin mapagtatagumpayan. May mga pinagdadaanan na akala natin tila ang laki-laki na. Pero sa isang parte ng mundo, meron pang mas malaki kaysa sa pinagdadaanan natin. Amen? At ang sakit na ito, ang pasakit na ito,
ang pain na ito na ating dinadanas ay hindi basta-basta pwedeng tanggalin ng Panginoon kung sa gusto lang natin. Dahil ang pain na ito ay ingredients para ang ating pananampalataya ay lalong lumalim, tumibay, dumunong, tumatag, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon or kunin na niya ang temporary nating buhay. Kaya, we are not praying na mawala ang pain, but we are praying to overcome the effect of pain in a daily basis. Hanggang sa loobin na ng Panginoon kung bakit napaintulutan ang mga pasakit na ito, ang mga sakit na ito ng nararamdaman, ang mga sakit na karamdaman na ito na nasa sa atin. We cannot ask God immediately pag gusto natin, Lord, tanggalin mo na lang, hindi na lang ako magagalit. Hindi na lang ako masasaktan sa bawat ginagawa ng aking mga nakakasalamuha. Hindi na lang ako masasaktan sa aking mga katrabaho na talaga namang minsan nakakasakit ng kalooban. Hindi na lang ako masaktan, Lord, sa aking mga kaklase na minsan ako'y nasasabihan ng hindi maganda o minsan naman ako ay napagkakatuwaan. Hindi natin basta kayang hingin sa Lord, Lord, bukas magaling na agad ako dito sa masakit na ito na nararamdaman ko. Alisin mo agad itong nakita sa akin ng doktor. Because in every pain that was allowed, there is a power and glory na mahahayag through the Lord God sa buhay mo at sa buhay ko. Kailangan lang payagan nating maranasan natin. At higit sa lahat, malampasan natin. Because we cannot control everything. Hindi natin kaya na bigla-biglang ilagay ang sapatos natin, ang paa natin sa buhay at kuwento ng buhay ng kapwa natin. Kasi bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang level ng pananampalataya, may kanya-kanyang pinapaintulot ang Diyos para suriin ang klase ng pananampalataya. May pagkakataon na mas matindi, mas magaan minsan dun sa isa, mas malalim ang sakit dun sa isa, mas madaling makamove on dun sa isa, mas malalim ang pasakit dun sa isa, mas madali namang makalimot ang isa. We cannot be pare-parehas sa pag-handle ng mga pain na naidudulot ng pagkakataon ng tao sa buhay natin. Kaya, it's not about the pain. It's about ano ang pipiliin nating pakinggan kapag ang pain ay nandyan versus sa pananampalatayang meron po tayo. We will choose anong pakikinggan natin. Ang pain, maaaring nawalan po kayo ng mahal sa buhay. Ang pain na nanggagaling, minsan ka na nga lang magnegosyo, malulugi pa at mabibigo pa. Ang pain na ayaw mo naman ito, pero nalubog ka sa utang, hindi ka makaiwas sa pagkakautang, ayaw mo naman maalipin ang utang, pero nandun ka sa pagkakautang. Problema sa pamilya, gusto mo naman ang buo ang iyong pamilya, hindi tayo pare-pares na lahat ng pamilya natin ay naglilingkod na sa Diyos. Gusto mo naman silang akayin sa Panginoon, pero ba't nandun ka sa kalagayan na ikaw lamang ang mananampalataya? Bakit may pasakit na minsan ayaw mo namang may sakit ka physically, pero isang araw gigising ka, may nararamdaman ka. May sakit kang nararamdaman. At higit sa lahat, hindi ko alam kung nangyayari sa inyo to, yung akala mong kasama mo, kapatiran mo, kaibigan mo, ka-churchmate natin, kaklase natin, siya pang magkakanulo sa atin. Siya pa ang magbabackfight sa atin. Siya pa ang magsasabi ng mga pangit at hindi magaganda sa atin. At minsan, ikaw din yung nagiging instrumento para makasakit, para makapagdulot ng mga binabanggit ko. It's a vice versa conversation today.
Pagpo-focus tayo, kapag ba tayo ay nasa paskit or nasa sakit, ano ang gustong makita ng Diyos sa ating pananampalataya? Papaano natin pagtatagumpayan ang mga pain na ito? Maraming tao ang sumusuko dahil nakatingin sila sa sakit na dulot or pasakit na dulot or physical sickness na naidudulot ng mga tao o ng pagkakataon. Kasi pinapayagan po talaga ng Diyos yan. Hindi ka malakas sa Diyos na pwede kang basta-basta magpa-exempt. Merong pagkakataon sa cycle ng buhay na ang smooth and then here comes the testing. Here comes the obstacle of overcoming. Paano mapapatibay ang pananampalataya. Hindi hayahay lagi pag born again Christian na. There is portion or story of our life na ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na kung saan palalabasin niya kung anong klase ng pananampalataya at pananalig ang meron ka between you and Him as your God, as your Lord and Savior, ang kanyang bugtong na anak. How you will react to this pain, this sickness, to this pasakit. Maganda pong matutunan na sa ating paglago sa Christian life, anong uri ng maturity ang ating pong ipupukol o ang ating i-respond kapag tayo ay nilagay ng Diyos sa pain. Ngayong araw, pag-aralan natin ang salitang pain, nahihimayin ko po sa 4 na letra, siyempre. At kung paano po natin ito mapagtatagumpayan. During the pain, letter P.